Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Moody na naglalakad sa lungsod. Si Moody ay isang sikat na asasin na katatapos lang ng isang trabaho. Ngunit nang pabalik na siya sa kanyang pinagtataguan ay nabigla siya nang makita ang ilang bangkay sa paligid. Inilabas niya ang kanyang baril na handa para sa anumang bagay at nakita ang isang maliit na batang babae na nagtatago sa isang aparador na may baril na nakatutok sa kanya. Ang pangalan ng batang babae ay Ana at ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil pinatay niya ang mga taong iyon. Kinailangan ni Ana na gawin ito dahil pinatay nila ang kanyang mga magulang at gusto din niyang tapusin si Moody. Si Moody ay mahinahong hiniling kay Ana na ibaba ang kanyang baril at sinabi sa kanya na umalis kaagad sa lugar. Pagkalipas ng 30 taon sa Bucharest, Romania, isang lalaki na nagngangalang Vali ang dinukot ng 2 estranghero. Humingi ang mga kidnapper ng €3 milyon mula sa ama ni Vali. Nang malaman ng ama ni Vali, nagpadala siya ng ilang armado mga lalaki para salubungin ang mga kidnapper at iligtas ang kanyang anak. Ang ama ni Vali at mga tauhan nito ay mabangis at mga armado pinapakita na isa siyang makapangyarihang tao. Pagdating nila sa tagpuan ay may dumating na van at akala nila ay ang mga kidnappers. Pero isa lang palang babae na si Ana na ngayon ay lumaki na. Pagkatapos suriin, si Ana ay walang armas, dinala nila siya upang makilala ang ama ni Vali na si Don Pedro sa kanyang pinagtataguan. Si Don Preda ay isang makapangyarihang mafia boss, sinabi niya kay Ana na mayroon siyang ransom money at gusto niyang mapalaya kaagad ang kanyang anak o babawiin niya ang pera at papatayin siya. Pero sabi ni Ana na hindi siya naparito para kunin ang ransom, nandoon siya para patayin siya. Mabilis na sinaksak niya si Preda sa leeg gamit ang isang nakatagong sandata, at pinatay din niya ang mga tauhan niya. Pagkatapos ay lumabas siya na parang walang nangyari. Habang si Moody na may sniper ay siniguro na makakaalis siya ng ligtas. Pagkatapos patayin si Don Preda, si Ana at si Moody ay binayaran ng kanilang kliyente ng €7 milyon at iniwan nilang mag-isa si Vali sa kakahuyan. Pagkatapos ng mga taon ng paglalakbay at pagtatrabaho bilang mga asasin, sina Ana at Moody ay nagpasya na manirahan sa England at mamuhay ng normal. Si Ana ngayon ay nakatira sa isang marangyang apartment sa Central London at nagmamay-ari ng isang bookstore. Si Moody na hindi maganda ang pakiramdam kamakailan ay tumira sa isang malaking bahay sa isang mapayapang lugar sa countryside. Noong kaarawan ni Moody binisita siya ni Ana at binigyan siya ng isang bihirang gitara na gusto niya. Tuwang-tuwa si Moody at ibinigay sa kanya ang mga papeles ng pagmamay-ari para sa bookstore na kanyang pinapatakbo. Isiniwalat na palihim niyang binili ang ari-arian na ito upang ibigay ito sa kanya. Ngunit mayroon siyang isang kahilingan. Para sa kanyang unang hiling, hiniling ni Moody kay Ana na hanapin ang isang lalaki na nagngangalang Lucas Hayes. Si Lucas ay anak ng isang mafia boss na pinatay ni Moody ilang taon na ang nakalilipas. Matapos patayin ang ama ni Lucas, si Moody ay gustong makabawi sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Lucas. Gayunpaman nawalan siya ng koneksyon kay Lucas, kaya't hiniling niya kay Ana na tulungan siyang hanapin siya, pumayag si Ana na tumulong. Kinabukasan ay nakilala niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Benny upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Lucas. Pagkatapos noon ay nagpunta siya sa kanyang bookstore kung saan nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Michael na naghahanap ng isang bihirang libro. Mukhang interesado si Michael kay Ana at ibinigay sa kanya ang kanyang business card na humihiling sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung nakita niya ang aklat. Sina Ana at Benny ay nagkita kalaunan sa parke kung saan binigyan siya ni Benny ng flash drive na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol kay Lucas at kung nasaan siya ngayon. Nang gabing iyon pumunta si Ana sa bahay ni Moody dala ang flash drive. Ngunit nagulat siya nang makita na pinatay si Moody sa kanyang bathtub. Mabilis siyang pumunta sa kinaroroonan ni Benny, ngunit nalaman niya na si Benny ay pinatay din sa isang kakilakilabot na paraan. Nang napagtanto ni Ana na may mali si Ana ay sumugod sa kanyang bookstore upang mag-impake ng biglang maraming armadong lalaki ang pumasok sa store at sinubukang patayin siya. Ngunit siya ay nanlaban at mabilis na umalis sa lugar sakay ng kanyang sasakyan. Kinabukasan ay tiningnan ni Ana ang flash drive na ibinigay sa kanya ni Benny at nalaman na si Lucas Hayes ay ipinanganak sa Vietnam noong 1990. Ang kanyang ama na si Edward Hayes ay isang mafia boss na nagbenta ng mga sandatang kemikal sa iba't ibang grupo ng rebelde sa Vietnam. Ngunit noong 1991 si Edward ay napatay sa isang pambobomba ng kotse bago siya malitis para sa kanyang mga krimen. Napansin ni Ana na si Moody ay kasangkot sa kaganapang ito, nang isang reporter ay nakuhanan ang kanyang imahe sa kamera. Lumalabas na si Moody ay binayaran upang patayin si Edward Hayes.
Si Ana nagsimulang maghinala na ang pagkamatay ni Moody at Benny ay maaaring nauugnay kay Lucas at sa pagkamatay ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Nalaman niya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Vole na kasosyo ni Edward Hayes at kinuha ang negosyo pagkatapos ng kamatayan ni Edward. Upang malaman ang higit pa tungkol kay Lucas Hayes, nagpasya si Ana na pumunta sa Vietnam. Sa isang maaraw na araw, isang motorcycle gang na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Billy ay nagulat ng isang biker ang mabilis na dumaan sa kanila dahilan upang ang ilan sa mga miyembro ng gang ay nabangga. Dahil dito si Billy ay nagalit, at inutusan ang kanyang membro na habulin ang rider. Napag-alaman na ang bikers ay si Ana na isang dating kaibigan ni Billy. Ibinigay ni Ana ang kanyang motorsiklo kay Billy at hiniling sa kanya na makipagkita sa isang lalaki na nagngangalang Vole. Bilang ganti ay pumayag si Billy. Nang gabing iyon ay pinalibutan ni Billy at ng kanyang mga barkada ang kotse ni Vole at pinagbantaan siya ng mga baril. Kaya madali siyang nahanap ni Ana ngunit sa halip na saktan siya ay binigay na lang ni Ana kay Vole ang kanyang business card at hiniling na makipag-ugnayan sa kanya. Dahil gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Edward Hayes. Makalipas ang ilang araw ay tinawagan ni Vole si Ana at pinapunta siya sa kanyang opisina. Pagdating niya dinala siya sa isang silid kung saan naghihintay si Vole at ang kanyang abogado ay naghihintay sa kanya. Sinabi ni Vole ang tungkol sa maagang pakikitungo niya sa negosyo ni Edward Hayes at nagtanong kung bakit interesado si Ana sa isang taong namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Ana na hinahanap niya ang pangalan ni Lucas Hayes, anak ni Edward ngunit bago pa makapagsalita si Vole ay biglang binaril at pinatay siya ng abogado. Saka kinwestiyon ang tunay na pagkakakilanlan ni Ana at kung bakit niya hinahanap si Lucas Hayes. Inaatake siya ni Ana at tumakas sa pamamagitan ng air vent. Gayunpaman ang mga tauhan ng abogado ay hinabol si Ana. Ngunit nagawang i-hostage ni Ana ang abogado upang siya ay makatakas. Nang malapit na siyang makatakas sa labas, isang sasakyan ang bumangga sa kanya at ang abogado at ang kanyang mga tauhan ay hinuli siya at ikinulong. Patuloy na tinatanong si Ana kung bakit niya hinahanap si Lucas. Ngunit kahit na matapos ang masakit na pagpapahirap ay nanatiling tahimik si Ana. Sa lalong madaling panahon nagulat si Ana nang makita si Michael na nagsasabi sa kanya na siya at ang abogado na si Duque ay nagtatrabaho para sa parehong tao. Sinabi rin ni Michael na hindi siya sangkot sa mga pagpatay kay Moody at Benny. Hiniling ni Michael kay Duque na ihinto ang pagpapahirap kay Ana, habang plano niyang makakuha ng impormasyon mula sa kanya sa paraang gusto niya. Ngunit pagkatapos umalis ni Michael si Duque ay inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Minamaliit siya dahil siya ay isang babae si Duque hindi nagtagal ay napagtanto kung gaano kadelikado si Ana nang natalo niya ang kanyang mga tauhan at nakatakas. Nang malaman ni Michael na nakatakas si Ana sinabihan niya si Duque na huwag siyang habulin. Dahil babalik siya sa kanila muli para sa impormasyon tungkol kay Edward Hayes. Samantala si Ana ngayon ay malaya. Nakipagkita kay Billy at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang masakit na nakaraan at kung paano iniligtas ni Moody ang kanyang buhay. Determinado siyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Moody dahil binigyan siya nito ng bagong buhay at inalagaan siya pagkatapos napatayin ang kanyang pamilya. Kinabukasan, nahanap ni Ana si Lucas Hayes sa isang pasilidad na sinusuportahan ng isang mayamang benefactor. Isang madre na nagpapatakbo ng pasilidad ang nagsabi kay Ana na pinalitan ni Lucas ang kanyang pangalan ng Christian. Si Lucas ay hindi maaaring makipag-usap dahil siya ay bulag, bingi at pipi mula noong siya ay 6 na taong gulang. Nang si Ana sa wakas nakilala si Lucas naaawa siya sa kanya dahil sa kanyang napakahirap na kalusugan. Pagkatapos ng pagbisita ay tinawagan ni Michael si Ana at tinanong siya sa isang pagkikita na nagsasabing sasabihin niya sa kanya ang bawat nais niyang malaman tungkol kay Edward Hayes. Nagkita sina Ana at Michael para sa hapunan sa isang magarbong restaurant. Ginagawa ni Ana na malinaw na nandoon siya para kumuha ng impormasyon na may hawak na baril sa ilalim ng mesa. Ganon din ang ginawa ni Michael at walang intensyon na magbahagi ng anumang impormasyon na kanilang pinagtatalunan. Ngunit nagpasya sila na huwag makipag-away sa sandaling iyon dahil mayroon silang mas mahahalagang bagay na gagawin. Samantala si Duque ay alam ang tungkol kay Ana at ang pagpupulong ni Michael ay nagpadala ng isang grupo ng mga lokal na tulisan upang patayin si Michael. Ngunit hindi sila katugma para kay Michael dahil siya ay isang profesional na mamamatay tao. Sa kabilang panig nakita ni Ana si Duque sa kanyang tirahan at pinahirapan siya na nagtanong sa kanya bago siya pinatay. Dumating si Michael sa bahay ni Duque at nagulat siya nang mahanap na patay na ito na nakasabit sa kisame ng banyo.
Noon lang ay nakatanggap si Michael ng tawag mula kay Anna na nagsabing nasa kanya na ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Ngunit si Anna ay nasa bahay pa rin ni Duque at isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ni Anna at Michael. Kahit na tila gusto nila ang bawat isa ay nagpatuloy sila sa pagpupumiglas na humantong sa kama. Pagkatapos ng iiwan na sana siya ni Anna, ang isa sa mga tauhan ni Duque ay biglang inatake siya. Nang papatayin na sana niya si Anna may isang taong pumasok upang iligtas siya. Si Moody na buhay pa, si Moody ay nagpeke ng kanyang sariling kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa mukha ng isa sa kanyang mga umaatake at pagbibihis sa katawan ng kanyang damit. Ginawa niya ito para imbestigahan kung ano talaga ang nangyari at kung bakit gustong patayin siya. Samantalang si Michael ay nakitang nakikipag-usap tungkol kay Anna sa walang iba kundi kay Edward Hayes na nabubuhay pa. Nang malaman na nanganganib ang kanyang buhay inutusan ni Edward si Michael na higpitin ang seguridad. Dahil mag-host siya ng isang malaking party. Sa lalong madaling panahon sa panahon ng party si Michael ay tensyonado at nabalisa dahil inutusan siya ni Edward na kanyang amo na patayin si Anna kung siya ay magpapakita. Ngunit sa parehong oras si Michael nagkaroon ng damdamin para kay Anna. Nagtagumpay si Anna na pumasok sa party ni Edward sa pamamagitan ng pagpapanggap na isa sa mga catering staff. Binalak niyang barilin si Edward nang umakyat ito sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati. Ngunit napansin siya ni Michael at mabilis siyang pinigilan. Nag-away sila ng mahigpit hanggang sa tuluyang nakatakas si Anna at hinabol siya ni Michael. Habang si Edward naman ay nagmamadaling pumunta sa kanyang safe room, kung saan mapapanood niya ang lahat sa mga surveillance camera. Ngunit biglang sumulpat si Moody sa kwarto na ikinagulat ni Edward, na minsan pala ay kinuha ni Edward si Moody para patayin siya para maging ligtas ang kanyang anak na si Lucas mula sa anumang mga banta. Ngunit pinabulaanan ni Edward ang kanyang pagkamatay sa isang pag-atake ng bomba sa kotse kaya si Moody ay dumating upang tapusin ang kanyang misyon na patayin si Edward. Habang nangyayari ito, naabutan ni Michael si Anna at tinanong kung bakit hindi niya pinatay si Edward noong nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon. Isiniwalat ni Anna na hindi iyon ang planong, sinadya ni Moody na pasabugan ang buong lugar kasama ang kanyang sarili at si Edward upang tapusin ang lahat. Pagkatapos ng malaking pagsabog nakatanggap si Michael ng mensahe mula kay Anna na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya. Sa kung saan naroon si Anna sa lumang tahanan ng kanyang pamilya lugar kung saan sila pinatay. Naalala niya kung paano brutal na pinatay ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa harap niya. Pagkatapos ay, kumuha siya ng baril mula sa isa sa mga kriminal at pinagbabaril sila bago siya matagpuan ni Moody at dinala siya. Hindi nagtagal, pagkarating ni Michael sa bahay, sinabi sa kanya ni Anna na gusto na niyang tapusin ang lahat ng ito at mamuhay ng mapayapa. Ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng kapayapaan hanggat nabubuhay pa siya. Pareho silang naglabas ng baril, saka lumabas si Anna na mag-isa sa silid. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.